Dominant Protector. Credit to the author. 1871-80. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Dalawang salita lang ang nasa puso ni Terence na walang katapusan, walang pakialam. Sinanay ni Terence ang hakbang na ito sa loob ng kalahating oras bago siya dahan-daang huminto. Sa wakas ay naunawaan ni Terence na kabisado niya ang pamamaraan. Kailangan niyang tanungin si Elder George kung paano niya ito nagawa, ngunit siya mismo ay wala pa ring ideya. Nagpakawala ng mahabang hininga si Terence, biglang napagtanto na may ilang tao pa sa tabi niya. Dahil nasa sarili niyang bakuran siya at sobrang excited si Terence, hindi niya napansin ang nangyayari sa tabi niya. Maya-maya pa ay huminto na siya nang biglang may tumabi sa kanya. Nagulat si Terence at siya ay pabaya. Ang pangalan ni Terence ay parang araw sa langit ngayon at walang maglalakas loob na lumapit at hamanin siya, ngunit palaging may, paano kung may dumating na kalaban? Paano kung tambangan siya ng kalaban habang siya ay nagsasanay? Bagamat napakaliit ng posibilidad ng sneak attack sa ilalim ng ganitong dominanteng martial technique, mas mabuting mag-ingat pa rin. Cheryl, Yasi, Uncle Fredo, Chester, bumalik ka na. Ang boses ni Terence ay napawi na lang ng mapagtanto niyang nakatingin sa kanya ang apat na gulat at hindi makapaniwala. Para bang may nagawa siyang mahusay. Shield bro, sinasanay mo ba ang parehong martial skill na ginamit mo upang patayin ang tatlong Earth Class Masters? Tanong ni Yasi. Terence, kabisado mo na ba ang lahat ng tatlo sa Wildfire Feast? Ginamit mo ito laban sa tatlong Earth Class Masters noong araw na iyon? Nagulat na tanong ni Uncle Fredo. Narinig nila na pinatay ni Terence ang tatlong Earth Class Masters sa isang galaw, ngunit hindi niya sinabi sa kanila kung paano niya ito ginawa. Si Uncle Fredo at ang iba ay nakikiusyoso, ngunit hindi sila nagtanong. Uncle Fredo, ikaw ang nagturo sa akin ng tatlong kasanayang ito, kaya dapat mong malaman kung gaano sila kalakas. Posible bang patayin ang tatlong Earth Class Masters sa isang galaw at sunugin sila hanggang sa maging abo? Sabi ni Terence na may mapait na ngiti. Hindi sa tingin ko. Hindi. Umiling si Uncle Fredo. Gayunpaman, hindi ako kasing lakas mo noon. Bagamat pamilyar ako dito, medyo kulang pa rin ako kumpara sa'yo. Napakurap-kurap si Terence sa mga salita talagang. Nalampasan na niya si Uncle Fredo noon. Bakit parang nakakatawa? Tutal, kalahating luto pa si Terence bago ngayon. Nahihiya ako. Ilang taon na akong naglilinang, ngunit hindi ko maikukumpara sa iyo na ilang buwan nang naglilinang. Medyo nahihiya na, sabi ni Uncle Fredo. Ngunit nagamit ni Master ang ika-20 anyo ng nagngangalit na apoy noon at ang pagpatay sa tatlong Earth Class Masters sa isang galaw ay hindi ganoon kahirap. Actually, isang hapon lang ako nagprakti. Napakamot ng ulo si Terence at medyo nahihiya na sinabi. Nakalanghap si Uncle Fredo ng malamig na hangin isang hapon. Alam niyang hindi magsisinungaling si Terence sa kanya, kaya sinadya niya ang sinabi niya, ngunit natutunan ni Terence ang unang tatlong estilo sa isang hapon. Matatawag lang ni Uncle Fredo si Terence na isang henyo. Terence, masyadong kakaiba ang nangyayari sa iyo. Maaari mong pagalingin ang mga meridian namin ni Chester, kaya hindi nakakagulat na ginugol mo ang isang hapon sa pag-aaral ng Wildfire Feast. Hindi rin alam ni Terence kung ano ang nangyayari. Ito ba ang maalamat na biglaang paliwanag? Ngunit inaabangan ni Terence ang huling ilang galaw, ang ika-20 galaw na pumatay sa tatlong Earth Class Fighters sa isang galaw. Hindi ba yon ang gusto niya? Uncle Fredo, mabilis na tanong ni Terence, mayroon ka bang huling ilang galaw? Mayroon lang akong unang 10 at ang pang-11 ay isang bagay na tanging Sky Class Masters lang ang makakagawa. Hindi ko kabisado ang sining ng practitioner. Sabi ni Uncle Fredo. Go! Kung gayon, ano ang antas ng iyong master? Napakurap si Terence. Rango sa langit, sabi ni Uncle Fredo. PFFF. Ahem. Nabulunan si Terence. Ang Sky Class na naglalabas ng tatlong Earth Class Masters sa isang galaw ay hindi isang bagay na dapat ikagulat, hindi ba? Dahil dito, medyo nadismaya si Terence. Gaya ng inaasahan, walang ganoong bagay sa mundo. Kung ang isang eksperto sa parehong antas ay maaaring pumatay ng tatlong mga eksperto ng parehong antas sa isang solong galaw, hindi ba yon ay gagawin siyang hindi magagapi?
Sa totoo lang, bago kita nakilala, hindi ko talaga alam kung sinong practitioner ang makakapatay ng 3 practitioner na mas mataas sa kanyang level. Ngumiti ng mapait si Uncle Fredo. Naaksidente ang araw na iyon. Walang itinago si Terence kay Uncle Fredo at sa iba pa sila ay kanyang mga tao kung tutuusin at hindi nila siya sasaktan. Pinilit kong ilabas ang lahat ng lason sa apoy na chi mula sa paglihis ng chi at ginamit ito upang sunugin ang 3 Earth Class Masters hanggang sa mamatay. Ito ay hindi isang martial skill. Nakikita ko. Tumango sina Uncle Fredo at Chester nang napagtanto nila. Nagtataka sila kung paano napatay ni Terence, isang maagang yugto ng Earth Class Master, ang 3 Earth Class Masters sa ilang segundo. CL Bros the best. Magaling talaga siyang mag-recycle. Sagot ni Yasi. Si Cheryl ay hindi rin nakaimik. Pakiramdam niya ay mapalad siya na hindi ginamit ni Terence ang basura. Kung hindi niya gagawin, hindi sila makakatakas. Gayunpaman, pagkatapos gamitin ang 3 istilong ito, nakaramdam si Terence ng hindi maipaliwanag na pagkapagod. Wala siyang naramdaman noong ginamit niya ang mga iyon, ngunit ngayong tumigil siya, pakiramdam niya ay naubos niya ang higit sa kalahati ng kanyang chi. Hindi sapat para maapektuhan ang kanyang paggalaw, ngunit talagang pagod siya. Uncle Fredo, ang wildfire feast ba na ito ay kumakain ng maraming totoong chi? Tanong ni Terence. Natural na pagkonsumo. Nagulat si Uncle Fredo sa mga salita ni Terence, ngunit naalala niya na hindi pa marunong si Terence noon ng martial arts. Ngunit hindi dahil ang wildfire feast ay kumakain ng maraming shenchi, ngunit ang lahat ng martial arts technique ay kumakain ng maraming shenchi. Kung mas mataas ang level ng martial arts technique, mas nakakakonsumo ito ng shenchi. Imposibleng gumamit ng martial arts techniques ng walang limitasyon kung hindi, sa huli, ang kalaban ay mamamatay sa pagod bago siya mapatay. Kaya ganito. Tumango si Terence. Gayunpaman, ang tunay na chi na natupok ng martial arts techniques ay madaling mapunan. Ito ay iba sa totoong chi na ginagamit ng ibang mga pamamaraan. Bagaman ang mga diskarte sa martial arts ay nangangailangan ng malaking halaga ng chi upang ma-activate, hindi ito nangangahulugan na ang chi ay ganap na inilabas pagkatapos gamitin. Ang isang bahagi nito ay na-convert sa iba pang mga paraan upang manatili sa katawan. Hanggat ikaw ay nagpapahinga, maaari itong ma-convert sa chi muli, sabi ni Uncle Fredo. Ganoon ba talaga ka-magical? Nagulat si Terence, ngunit may katuturan ito. Kung talagang mahirap bumawi, sino ang gagamit ng martial arts? Sayang ang pagkawala ng lahat ng hirap na ginawa nila. 1872. Ito ay hindi kahanga-hanga, ito ay karaniwang kaalaman lamang para sa mga practitioner. Para sa isang kakaibang tulad mo. Bihira para sa isang taong may lakas ka na hindi nakakaalam. Umiling si Uncle Fredo na may mapait na ngiti. Medyo napahiya si Terence, totoo, matagal nang umalis ang kanyang amo. Si Old Linford ay may isang spiritual practitioner's art bilang kanyang menor de edad, ngunit ito ay isang suporta lamang, higit pa sa isang martial arts. Ang tanging makakagabay sa kanya sa landas ng martial arts ay si Zhao Yazi, ngunit siya ay isang ilusyonaryong katawan na may hindi kumpletong mga alaala at madalas niyang kailanganin na bawiin ang kanyang mga alaala. Dahil dito ay naramdaman ni Terence na siya ay nasa isang mahirap na lugar. Kung gayon, simula sa ika-11 galaw, ang dahilan kung bakit hindi ko magagamit ang iba pang 10 galaw ay dahil din sa kulang ang shenchi sa aking katawan, tama ba? Kung ang iyong lakas ay hindi pa umabot sa antas na iyon, hindi ka makakapagbigay ng halaga ng tunay na chi na kailangan upang maisaaktibo ang martial skill? Tanong ni Terence. Maaari mong sabihin yan, ngunit hindi ito ganap na totoo. Kung naubos mo ang lahat ng totoong chi sa iyong katawan, dapat mong gamitin ang susunod na pamamaraan ng militar, ngunit ito ay madalas na isang paraan ng pagliligtas ng buhay sa isang sitwasyon sa buhay at kamatayan. Ito ay dahil ang chi na kinakailangan upang i-activate ang susunod na paglipat ay hindi isang bagay na aking kasalukuyang lakas. Pagkatapos i-activate ito, hindi lamang ako papasok sa isang napakahinang estado, ngunit ang aking chi recovery ay hindi rin ganap na makakabawi dahil ang susunod na paglipat ay hindi mababawi ng kasalukuyang antas ng practitioner's arts. Sa madaling salita, ito ay bababa ng isang antas. Uncle Fredo said. Ngunit sa puntong ito, gulat at inggit na nakatingin si Uncle Fredo kay Terence. Anong mali? Tumindig ang balahibo ni Terence habang nakatingin sa kanya si Uncle Fredo. Sa teorya, nahimatay ka na.
Mapait na ngumiti si Uncle Fredo. Normal lang para sa isang early phase Earth class na magagamit ang unang form. Sa karamihan, halos hindi mo magagamit ang pangalawang form, ngunit ang pangatlong anyo. Isang bagay na magagawa ng early phase peak Earth class. Magagamit mo ito ng sabay-sabay at hindi ka man lang nawala ng malay. Kaya, ang teorya na sinabi ko sa iyo noon ay maaaring hindi na angkop sa iyo. Sa totoo lang, medyo pagod na rin ako. Pawisan si Terence. Ito ba ang epekto ng sining ng Dragon Mastery? Pakiramdam ni Terence ay medyo naubos na niya ang chi, ngunit hindi siya nakaramdam ng pagod o panghihina. Hindi nakaimik si Uncle Fredo. Sa gabi, hindi na makapaghintay si Terence na sabihin kay Elder George ang lahat ng nangyari bago siya pumunta sa Jade Space. Elder George, henyo ba ako? Masiglang sabi ni Terence matapos ipaliwanag ang kakaibang engkwentro. Magpapaliwanag pa lang si Elder George nang humagalpak siya ng tawa. Sabi ko, Linford Brat, hindi ka ba masyadong puno ng sarili mo? May isang henyo na 10 taon nang nililinang ang sining ng Dragon Mastery at hindi pa man lang umabot sa unang yugto. Ugh! Medyo napahiya si Terence, casual lang ang sinabi ko. Ngayon, noong nagsasanay ako ng Wildfire Feast, maayos at maayos ang ginawa ko nang walang anumang sagabal. Parang ginawa para sa akin ng mabangis na apoy na kamao. Totoo iyon, ngunit hindi ito tumpak. Upang maging mas tumpak, ikaw ang gumawa ng mabangis na apoy na kamao. Sabi ni Elder George. Ano ang ibig sabihin nito? Tanong ni Terence, nagulat. Sa panahong ito, unti-unting bumabawi ang aking memorya. Bagamat hindi ito kumpleto, sapat na upang sagutin ang ilan sa iyong mga katanungan sa yugtong ito. May tanong ka ba? Di ba tinanong kita kanina? Sabi ni Terence. Oh, nagsasanay ka ng martial arts? Normal lang yan. Ang sining ng Dragon Mastery ay maaaring makabuo ng pinakamakapangyarihang totoong chi, paliwanag ni Elder George na tumango. Sa madaling salita, ang sining ng Dragon Mastery, o ang pinakamakapangyarihang mental cultivation method, ay maaaring magsanay sa anumang diskarte sa pakikipaglaban. Kaya, hindi ang martial technique ay iniayon para sa iyo, ngunit ikaw ay iniayon para sa martial technique. Ah, hindi naman pwede di ba? Nagulat at tuwang-tuwa si Terence sa parehong oras. Hindi ba't nangangahulugan iyon na maaari niyang matutunan ng anumang kasanayan na malakas at hindi siya dapat mag-alala tungkol sa paghahanap ng angkop? Ito na. Ngayon alam mo na ang mga benepisyo ng sining ng Dragon Mastery, tama ba? Tumango si Kuya George. Kung gayon, bakit hindi ko magawa noon? Natarante si Terence pagkatapos kumalma. Nakasanayan ko na ang Wildfire Feast ng hindi mabilang na beses, ngunit hindi pa ako naging bihasa dito. Kinakalawang pa rin ako. Iyon ay dahil hindi ka nagsanay sa anumang martial arts o sa pangalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery. At ang dalawang ito ay kailangang-kailangan. Ang unang yugto ng sining ng Dragon Mastery ay gumagana lamang bago ang Earth class na tinatawag na Foundation Stage. Para sa mga practitioner, ito ay ang Foundation Stage. Pagkatapos lamang na maabot ang Earth class, maaari silang magsanay ng martial arts. Nakikita ko. So sinasabi mo na ang pangalawang yugto lamang ng sining ng Dragon Mastery ang magagamit sa martial arts. Sabi ni Terence, biglang naintindihan. Maaari mong sabihin yan. Gayunpaman, bagamat ang mental cultivation ay isang all-purpose mental cultivation method, maaari lamang itong ma-transform sa all-purpose true chi. Kung gusto mong magsanay ng martial arts, kailangan mong ibahin ang mental cultivation method sa isang katumbas na mental cultivation method para tumugma sa iba't ibang martial arts. Kaya, dito, kailangan mo ng isa pang transformation incantation. Sabi ni Elder George. Ito ay ang martial arts technique na yon. Naalala ni Terence ang martial arts na nakuha niya mula sa kuweba. Tama. Ang martial technique na yon ay maaari ding tawaging all-purpose martial technique. Hanggat nililinang mo ang all-purpose martial technique na ito, kahit anong martial technique ang linangin mo, automatiko mong mababago ang iyong mental cultivation method sa pinakaangkop na kaukulang pamamaraan ng mental cultivation para sa martial technique, at sa gayon ay mapalabas ang maximum na epekto ng martial technique. Kaya naman mas malakas ka kaysa sa orihinal na may-ari ang sining ng kanilang practitioner, kahit na dumaan sila sa maraming pagsasanay at pagiging tugma, ay hindi na ayon sa mga automatikong nagbabago. Ito ay masyadong lumalaban sa langit.
Ito lamang ang mga salitang magagamit ni Terence upang ipahayag ang kanyang nararamdaman. Anong uri ng kasanayan ito? Akala niya ay isa lamang itong walang kwentang sining ng support practitioner, ngunit hindi niya akalaing ganito ito kalakas. Nagpakawala ng mahabang hininga si Terence pagkaraan ng ilang sandali. Sa madaling salita, hindi lamang niya magagamit ang Wildfire Fist, ngunit maaari rin niyang matutunan ito hanggat mayroon siyang kaukulang martial arts manual. Ang pag-iisip lamang tungkol dito ay kumukulo ang dugo ni Terence. Hindi ito sa antas ng pagiging makalangit, ngunit Linford Brat, nais kong ipaalala sa iyo ang isang matandang kasabihan, ang puso ng isang tao ay hindi kontento, tulad ng isang ahas na lumulunok ng isang elepante. Huwag mong isipin na hindi ka magagapi dahil lang sa marami kang nalinang na martial arts techniques. Hindi madaling makabisado ang makapangyarihang martial arts technique. Maaaring parang ang pangalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery at ang Omnipotent Technique ang dahilan kung bakit napakabilis mong nagamit ang Wildfire Fist ngayon, ngunit hindi ba't dahil libu-libong beses mo na itong nasanay? Sabi ni Kuya George. Kung hindi mo ito pagsasanay at alamin ito ng libu-libong beses, paano mo ito maa-activate ng walang anumang mga hadlang? Tatagal ka para maging pamilyar sa incantation, tama ba? 1873. Tama ka, Kuya George. Seryosong tumango si Terence, tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang likod. Totoo na sa sandaling iyon, naramdaman ni Terence na minamaliit niya ang lahat ng master sa mundo, ngunit ngayon na naisip niya ito ay isang abnormal na pagtaas ng kumpiyansa sa sarili. Kung hindi dahil sa napapanahong payo ni Elder George, baka napunta siya sa maling landas. Kung ang isa ay bulag na ituloy at matuto ng higit pang martial techniques, maaaring hindi na alam ng isa kung aling martial technique ang gagamitin sa isang tunay na labanan. Kung ang isang tao ay masyadong nag-iisip at nag-aaksaya ng oras, ang isa ay mabubugbog sa lupa ng kaaway. Hehe, sinasabi ko lang. Buti na lang naalala mo. Tumango si Elder George. Nga pala, paano ako nagdusa sa chi deviation sa huling pagkakataon? Matapos gumaling si Terence, abala siya sa kanyang pagsasanay at wala ng oras para magtanong tungkol sa paglihis ng chi. Hindi mo pa rin alam? Hindi ko rin alam. Sabi ni Elder George, nagulat. Hindi mo rin alam? Hindi mo alam kung anong nangyari pagkatapos kong mawala ng malay. Lalong nagulat si Terence. Hindi ko alam. Ang koneksyon ko sa labas ng mundo ay sa pamamagitan mo. Wala kang malay, kaya paano ko malalaman kung ano ang nangyari? At saka, mararamdaman ko lang kung ano ang nangyayari sa labas kapag nag-uusap tayo. Nakasil ako sa natitirang oras, sabi ni Elder George, nanginginig ang ulo. Mukhang kailangan kong tanungin si Yasi at ang iba pa. Tinanong ni Terence sina Cheryl at Yasi tungkol sa kanyang paglihis sa chi pagkatapos niyang magising, ngunit binigyan lamang siya ng maikling salaysay ng nangyari. Nagpunta sila sa lambak upang kumuha ng prutas na ice spirit sa ilalim ng payo ng matandang Lin, ngunit hindi nila idinetalye ang proseso. Ito ang miss, pagkatao gaano man siya sumuko, hindi niya ito ipapakita. Alam ni Terence na ang prutas ng ice spirit ay hindi kasing halaga sa lambak kumpara sa bunga ng apoy na espiritu, ngunit binayaran pa rin niya ito. Kaya lang malamig sa labas ngunit mainit sa loob ang batang si Miss at ayaw umamin. Ang nakakaramdam ng kakaiba kay Terence ay ang hindi rin gaanong sinabi ni Yasi. Hindi niya ginamit ang kanyang katalinuhan para sabihin sa kanya ang nangyari. Naisip ni Terence na marahil ay inutusan siya ng Miss na itikom ang kanyang bibig. Hindi na kailangan. Sabihin mo sa akin kung ano ang ginawa mo bago ka nabaliw. Baka may nangyaring mali. Sabi ni Elder George. Okay. Tumango si Terence at sinabi kay Elder George ang lahat ng nangyari bago ang chi deviation. AI. Napabuntong hininga si Elder George, hindi nakapagsalita. Anong mali? Tanong ni Terence, curious sa reaksyon ni Kuya George. Little Lin, ano ang ibig mong sabihin ng pagmamadali ay nakakasira? Ilang beses ko nang sinabi noon na may skyscraper na tumataas mula sa lupa at ikaw. Gumamit talaga ng ibang gamot para palitan ang body tempering na gamot, kakaiba kung hindi ka nabaliw. Paano mapapalitan ng ganoon kadali ang nakapapahingang damo? Sabi ni Kuya Jao na may mapait na ngiti. Iyan ang susi sa pagpapatahimik ng isip, ngunit kung papalitan mo ito, hindi mo magagawang gampanan ang papel ng pagpapatahimik sa isip. Hindi ba normal na pumasok sa chi deviation? Ito. Namula si Terence.
Hindi siya humingi ng tulong kay Elder George, binago lang niya ang isa sa mga sangkap ng hindi kumonsulta sa kanya at ngayon ay nagdulot ito ng hindi inaasahang resulta. 5 taon. Bakit binigyan kita ng 5 taong deadline? Natatakot ako na bata ka pa, walang pasensya, at hindi kalmado, kaya ginamit ko ang 5 taon para limitahan ka. Sinabi ni Elder George, ngunit hindi ko inaasahan na pagkatapos ng 10 taon, hindi pa rin humuhupa ang iyong pagkainip. Talaga. Ito ay tiyak dahil ang 10 taon ay masyadong mahaba. Kaya ako nagmamadali. Terence ay namula. Sa susunod, sana hindi ka na magkamali kapag pinino mo ang jade pendant. Kung hindi, hindi ka lang mabibigo, kundi baka mawala pa ako sa iyo. Sabi ni Elder George. Hindi ko na uulitin. Mahigpit kong susundin ang mga tagubilin sa susunod na kayo kung saad ni Terence. Ang paglulunsad ng produkto ng kumpanya ng Miracle Doctor na si Larkins ay ginanap sa ilalim ng pagkabigla at pagdududa ng lahat. Hindi naintindihan ng publiko hindi ba nabangkarote ang kumpanyang medikal ni Miracle Doctor Larkins dahil sa Miracle Doctor na si Kang Medical Group. Bakit muling tumaas ang bundok ng Dongshan? Hindi dahil sa walang mga kumpanyang maaaring bumangon muli pagkatapos ng pagkabangkarote, ngunit bihirang makakita ng muling bumangon sa loob ng wala pang 1 buwan. At dahil doon, maraming media outlet ang dumalo sa paglulunsad ng produkto ni Miracle Dr. Larkins nang may pagkamausisa, lalo na kay Zyrene. Dumating din ang maraming entertainment media outlet. Ito ang epekto ng pagiging isang celebrity, kaya ang muling pagkabuhay ng kumpanyang medikal ni Miracle Dr. Larkins at ang paglabas ng isang bagong produkto ay nakakuha ng atensyon ng media mula sa buong mundo. Sa sandaling iyon, kahit na ang mga upuan na inihanda ng maaga ay hindi sapat at maraming mga reporter na dumating upang makapanayam ay maaari lamang tumayo sa gilid at manood. Buti na lang at open-air press conference yun, kaya makikita mula sa malapit. Natanggap ni House Kang ang balita na ang kumpanya ng medikal na doktor na si Larkins ay muling nagbukas at may mga bagong produkto sa merkado. Sa loob ng kanilang inaasahan, ngunit ang bilis ng balita ay hindi pa rin siya nakaimik. Pare, huwag kang masyadong mag-alala. Kahit na mabuhay ang kumpanyang medikal ni Miracle Dr. Larkins at magkaroon ng mga bagong produkto sa merkado, wala pa rin silang kapangyarihan na makipagkumpetensya sa atin. Mura lang sila, pero mas mura pa tayo. At saka, ang pamilya natin ay isang matatag na tatak at bago sila sa merkado. Sino sa tingin mo ang pipiliin ng mga mamimili? Sabi ni Gillier, nakita ang pag-aalala sa mukha ni Miracle Dr. Kang. Tama, Lolo, nasa amin ang hidden house na suporta at race 8 mo. Bakit tayo matatakot kay Miracle Dr. Larkin? Sabi ni Polong. Ngunit si Harry lang ang walang sinabi. Nitong mga nakaraang araw, si Harry ay tahimik. Natakot siya sa lakas ni Terence. Ang hidden house wala kang sinabi ng pinatay ang 13 na natitira, ngunit hindi rin sila nagpadala ng ibang mga masters. Dahil dito, labis na nag-alala si Harry. Natatakot siya na si Terence ay darating upang patayin siya anumang oras. Kung tutuusin, sangkot siya sa pagkidnap kay Francine. Kung itong tuloy ni Terence ang bagay na ito, siya ang unang mamamatay. Harry, bakit wala kang sinasabi? Tumingin si Miracle Dr. Kang kay Harry. Lolo, medyo natatakot ako. May pakiramdam ako na hindi basta-basta pababayaan ito ni Terence. Siguradong maghihiganti siya sa atin. Nag-alinlangan si Harry. Oh, bakit mo sasabihin yan? Kumunat ang noo ni Miracle Dr. Kang. Harry, ano ang sinasabi mo? Umaasa si House Kang sa patas na kompetisyon at kahit na gustong makipagkumpetensya ng kumpanya ng Miracle Doctor na si Larkin, normal na mga taktika sa negosyo yon. Mayroon tayong kalamangan sa presyo at recipe, paano sila makikipagkumpetensya sa atin? Sabi ni Gillier habang nakatingin kay Harry. 1874. Right 13 is dead. Terence ang pumatay sa kanya. Ako ang nakasakit kay Terence, hindi kayo. Umiling si Harry na nanlulumo, ayos lang, babalik ako para magpahinga malalaman mo kung gaano kalakas si Terence. Dahil doon, tumalikod si Harry at umalis. Napabuntong hininga si Miracle Dr. Kang, dumilim ang mukha. Lolo, huwag kang makinig sa kalokohan ni Harry. Siguradong na-trauma na siya noon pa, pero magiging maayos din siya pagkatapos. Masaya si Polong na makitang ganito si Harry. Kung patuloy na masiraan ng loob si Harry, panahon na para sa kanya na maging tagapagmana muli.
Gilier, Polong, dapat kayong pumunta sa press conference at tingnan kung ano ang ginagawa ni Terence at ni Gilier. Hindi mapakali na sabi ni Miracle Dr. Kang. May ilang mga bagay na dapat tayong mag-ingat. Oo. Hindi masyadong inisip ni Gilier at Polong ang tungkol dito, hindi nila akalain na magagawa ng kumpanya ng gamot ng Miracle Doctor na si Larkins ang lahat para mabaligtad ang sitwasyon ngayong sukdulan na ang benta ng bahay ni Kang. Siyempre, hindi nila alam na nasa bingit din ng bankruptcy ang medical company ni Miracle Dr. Larkin. Sa bagong paglulunsad ng produkto, sa sorpresa ng media, ang mataba na si Lay ay nag-anunsyo ng ilang bagong produkto. Ang lahat ng mga produkto ay tumugma sa mga presyo ng kumpanya ng gamot ni Miracle Dr. Kang, maliban sa nakaraang promosyon. Ibinaba ang presyo sa kaparehong presyo ng kumpanya ng gamot ni Miracle Dr. Kang, ngunit mas mahal pa rin ito ng kaunti. Ang iba pang mga produkto ay mas mahal kaysa sa kumpanya ng gamot ni Miracle Dr. Kang. Dahil dito, nalaglag ang panga ng lahat ng media at ang mga nanunood. Paano makikipagkumpetensya ang kumpanya ni Miracle Dr. Larkin sa kumpanya ni Miracle Dr. Kang na may ganoong presyo at katulad ng mga produkto? Wala siyang kalamangan. Maraming tao ang nakapansin na ang gintong likha ng Miracle Doctor na si Kang ay hindi kasing epektibo ng dati, ngunit mura pa rin ito. Ang gamot sa pinsala ni Miracle Dr. Larkins ay mabuti, ngunit mahal. Kung ihahambing, karamihan sa mga tao ay pipiliin ang pangalawang pinakamahusay. Nagkaroon din ng promosyon ng kumpanya ng gamot sa pinsala ng Miracle Doctor na si Larkin, ngunit ito ay isang buy one get one free deal. Ito ay $99 para sa dalawang bote, $49.50 para sa isang bote. Ang gininto ang likha ni Miracle Dr. Kang ay $99, buy one get two free deal, kaya naging $33 para sa isang bote. Kung ikukumpara, wala sa mga produkto ng kumpanya ng gamot ng Miracle Doctor na si Larkins ang may kalamangan. Pagkatapos ng lahat, kung ang gamot sa pinsala ay may parehong epekto tulad ng dati, kung gayon ang ilang mga tao ay pipiliin ang bahagyang mas mahal na gamot sa pinsala ni Larkin, ngunit paano ang iba pang mga produkto? Kahit na ang superstar na si Zyrine ang kanilang tagapagsalita, maliban na lamang kung ito ay isang napakatapat na tagahanga na bibili ng mas mahal na produkto ng kumpanya ng gamot ng Miracle Doctor na si Larkin, sino pa ba ang gugustuhing maging gastador? Hindi naman sa hindi niya ito kayang bilhin, ngunit hindi na niya kailangan pang gumastos ng pera. HMPH, iniisip ko kung anong klaseng pakulo ang kaya niyang laruin. Parang nag-aalala si Itay sa wala. Si Gilier, na nakatayo sa karamihan, ay malamig nang umiti kay Polong. Marunong lang siyang manggopya, hindi siya marunong gumawa ng bago, at hindi ka pani-pani walang mataas ang presyo maghimala kung kaya niya tayong matalo ng ganoon. Oo, hindi ko alam kung ano ang ikinababahala ni Harry. Kung gusto tayo ni Terence, matagal na niyang ginawa, bakit pa siya maghihintay hanggang ngayon? Tingnan mo na lang ang mga industriya ng Pablo, iniluwa ng isang pamilya ang lahat ng perang kinuha nila. Ang panimulang kapital para sa Miracle Doctor na kumpanyang medikal ni Larkins ay maaaring nabayaran kay Terence ng hula ni Polong na tama ang hula ni Polong. So ano? Halika, bumalik tayo maliban sa mga tagahanga ni Zyrine, walang bibili ng kanilang mga produkto. Sabi ni Gilier. Gayunpaman, nang malapit nang umalis ang dalawa, muling umalangaw-ngaw ang boses ni Fatty Boy, tapos na ang paglulunsad ng produkto, ngunit bago magsimulang kumanta si Zyrine, gusto kong punahin ang walang prinsipyong pag-uugali ng isang brand. Nagkagulo ang lahat ng media na naruroon matapos marinig ang balita. Lalo silang naging interesado sa sinabi ni Fatty Boy. Bago ito, ang mga produkto ng kumpanya ng gamot ng Miracle Doctor na si Larkins ay hindi talaga mapagkompetensya, at nadama nila na ang komperensyang ito ay isang pagkabigo. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ito ang pangunahing punto. Namilog ang mga mata ni Gilier nang huminto siya. Tanging ang kumpanyang medikal ni Miracle Doctor Kang ang maaaring makipagkompetensya sa kumpanyang medikal ni Miracle Dr. Larkin sa industriya. Kung gusto nilang ibunyag ang isang bagay, magbubunyag sila ng isang bagay na may kaugnayan sa kumpanya. Pare, manatili tayo rito at tingnan natin kung ano ang kanilang sasabihin. Ngumisi si Polong.
Kung nagsisinungaling sila, maaari natin silang aidmanden ng paninirang puri. Sa sandaling ito, ang Fatty Boy ay naglabas ng isang test report mula sa isang makapangyarihang organisasyon at nagsimulang magsalita. Hindi niya sinabi kung anong brand iyon, ngunit ang mga produktong tinutukoy niya, tulad ng Golden Creation Limited Edition, painkiller, at pampapayat na gamot, ay pawang mga nangungunang produkto ng Miracle Doctor na si Kang. Masasabi ng sino mang may mata kung sino ang tinutukoy niya. Nagbago ang mga mukha ni Guillier at Polong nang tumpak na itinuro ni Guillier ang mga kemikal na sangkap at masasamang epekto ng gamot. Alam nila ang mga kemikal na bahagi ng Golden Creation na limitadong edisyon at pangpawala ng sakit, lalo na't si Polong ang namamahala sa buong proseso ng pananaliksik at produksyon. Gayunpaman, ang hormone at aminoblend ay hindi ilegal na droga, kaya kahit na idagdag pa nila ang mga ito, itatago nila ito. Ang gamot sa pagbaba ng timbang, sa kabilang banda, ay isang malaking problema. Gayunpaman, ang recipe ay mula sa hidden house mo, at walang sinuman sa bahay na si Kang ang makakaunawa sa gamot at mga katangian ng recipe. Maaaring isang profesional si Polong sa larangang ito, ngunit hindi niya maintindihan ang gamot at katangian ng recipe. Ngayong tumambad na si Fatty Boy, naging berde ang mukha nilang dalawa. Ang mga negatibong epekto ng limitadong edisyon ng Golden Creation at ang painkiller ay medyo madaling lutesin. Pagkatapos ng lahat, ang mga hormone ay maaari ding gamitin upang gamutin ang mga sakit kung ginamit ng maayos. Ang aminogen, pampawala ng sakit, at malamig na gamot ay naglalaman din ng kemikal na sangkap na ito. Ngunit ang gamot sa pagbabawas ng timbang ay ang pagkamatay ng bahay Kang. Kung totoo ang sinabi ni Fatty Boy, haharapin ng Miracle Doctor na si Kang Medical Group ang hindi pa nagagawang pressure. Kahit sinong bumili ng gamot ay tatanggihan ito sa unang tingin gaano man kamura ang gamot mula sa kumpanyang medikal ni Miracle Doctor Kang, hindi ito tatanggapin ng mga mamimili dahil gumagastos sila ng pera upang gamutin ang sakit, hindi naghahanap ng kamatayan. Nagkagulo ang buong lugar nang matapos ipaliwanag ni Fatty Boy ang mga side effect ng gamot na pampababa ng timbang. Ang media ay nakahanap ng malaking balita at ang mga taong nanunood ang ilan sa kanila ay gumagamit ng gamot mismo, ang ilan sa kanila ay mga kaibigan at pamilya, at lahat sila ay nagmumura sa himalang doktor na si Kang para sa pagiging walang puso. Siya talaga ang lumikha ng napakasamang bagay. Kung kinuha niya ito ng matagal, hindi ba't katumbas ito ng isang slow-acting poison? 1875. Polong, kusa ba siyang nagsisinungaling? Nagdilim ang mukha ni Guillier habang nagtatanong, umaasang swertehin siya. Sa tingin ko ay hindi. Ang mukha ni Polong ay namumula, ang mga pangalan ng mga halamang gamot na iniulat niya ay ang eksaktong mga formula ng aming mga pampababa ng timbang na potion. Dahil sinabi niya ito, tiyak na napatunayan niya ito sa isang makapangyarihang organisasyon. Natapos na kami. Natapos na kami sa pagkakataong ito. Medyo nanlumo si Guillier matapos marinig ang mga salita ni Polong, at naghanda ang mag-ama na bumalik sa bahay ni Kang upang iulat ang sitwasyon. Sa kabilang banda, kaakit-akit ang pagganap ni Zyrene, ngunit ito ay para lamang sa entertainment media. Ang negosyo media ay lahat ay nag-iisip tungkol sa kung paano maghukay ng mas malalim sa mga maruruming lihim ng mga produkto ng Miracle Doctor na si Kang. Bago magsimulang kumanta si Zyrene, sinabi niya sa mga tagahanga at kamera ng may determinasyon, palagi akong gumagamit ng mga produkto ng kumpanya ng gamot ng Miracle Doctor na si Larkin. Ang mga ito ay malusog, hindi nakakalason, at walang mga side effect, iyan ang kanilang batayan. Ang mga ito ay mahal, ngunit ang kalusugan ay hindi mabibili ng halaga. Tumango ang lahat bilang pagsang-ayon. Tama, himalang Dr. Kang, ang matandang sinungaling. Mura ang gintong paglikha, ngunit pinutol niya ang mga sangkap. Ang lahat ng iba pang mga gamot ay pawang mga kasinungalingan, at ang gamot sa pagbaba ng timbang ay mas malala pa. Ang pag-promote ng gamot sa injury ni Miracle Dr. Larkins ay isang tunay na promosyon. Ito ay isang promosyon na may parehong kalidad tulad ng dati, hindi sa mga sulok. Magagamit ko ang aking reputasyon bilang garantiya.
Para sa isang superstar na tulad ni Zyrene na gumawa ng ganoong garantiya, kailangan niyang kumuha ng malaking panganib, ngunit pinatunayan din nito ang kanyang pagtitiwala sa kumpanyang medikal ng miracle doctor na si Larkin. Si Terrence ay nakatingin din kay Zyrene mula sa ibaba. Ang mga salita ni Zyrene ay ang lahat ng kanyang huling salita, hindi niya ito inansayo ng maaga. Kaya naman, hindi napigilan ni Terrence na ngumiti. Ang babaeng ito ay medyo kawili-wili, alam niya kung paano magpasalamat hindi niya siya tinulungan ng walang kabuluhan noon. Ang dalawa sa kanila ay hindi masyadong malapit na magkaibigan, ngunit sa sandaling ito, walang alinlangan na inilista ni Terrence si Zyrene bilang isang mahalagang kaibigan. Ito ay walang ibang dahilan kundi ang pagtitiwala na ito. Ang press conference ay dumating sa isang perpektong pagtatapos, at magiging imposible para sa Fatty Boy na hindi kumita ng maraming pera sa hinaharap. Sa kabilang panig ng press conference, tuwang-tuwa ang Fatty Boy at Kang Xiaobo. Pagkatapos ng araw na ito, ang miracle doctor na si Kang ay hindi na magiging karapat-dapat na kalaban. Kahit na ang medikal na kumpanya ng doktor na si Kang ay walang magagawa, ang kanilang mga produkto ay kukunin bukas. Bumalik tayo at mag-impake. Kailangan nating pumunta sa lungsod ng Eastern Sea bukas. Magsisimula na ang paaralan. Sabi ni Terrence kina Cheryl at Yasi. Hindi niya alam kung bakit, pero pakiramdam niya ay may kulang. Kahit na sina Cheryl at Yasi ay parehong tapat na tagahanga ni Zyrene, nangako na sila na babalik si Zyrene sa Charlton Villa pagkatapos ng press conference para makipaglaro kina Cheryl at Yasi, kaya hindi na nila kailangang maghintay dito tulad ng ibang mga tagahanga para makita si Zyrene. Pamilya Kang ng Eastern Sea. Ito ay isang gulo. Ibinalik ni Guillermo at Polong ang balita, at ang himalang doktor na si Kang ay ipinadala sa ospital na may brain hemorrhage. Mapait na ngumiti si Harry habang bumubulong sa sarili, nandito ka na. Sa wakas nandito ka na. Sina Guillermo at Polong ay wala ng pusong saktan si Harry. Ang bahay ni Kang ay nasa pinakakritikal na sandali nito, nahaharap sa mga sale, mga produkto na inalis sa mga stand, hindi nabibiling mga benta, at mga mamimili na, mga demanda at malaking kabayaran. Maaaring sabihin ng isang tao na ang bahay Kang ay nasa mas masahol na estado kaysa sa medikal na kumpanya ng miracle doctor na si Larkin. Si Zyrene ay palihim na pumasok sa bahay ni Charlton's Villa sakay ng isang itim na SUV. Tuwang-tuwa sina Cheryl at Yasi. Pagkaalis ni Trixie, hindi na pumunta si Zyrene sa Charlton Villa. Bagamat paminsan-minsan ay magka-text sila, si Zyrene ay abala araw-araw at walang gaanong oras para makipag-chat sa kanila. Minsan, magtatagal si Zyrene para tumugon sa isang mensahe, o kahit ilang araw. Pero kahit ganon, feeling nilang dalawa ay mas superior pa rin sila kaysa sa ibang fans. Hanggat ito ang kanilang text, tiyak na sisigot si Zyrene pagkatapos itong makita. Ilang araw bago dumating si Zyrene sa Starfield, binalaan na siya ni Cheryl na huwag banggitin si Josephine. Bagamat nagulat si Zyrene, pumayag pa rin siya. Gayunpaman, narinig ni Zyrene na si Trixie ay hindi namatay, ngunit tinanggap bilang isang disipulo ng ilang malaking sekta, at siya ay napakasaya. Gustong-gusto niya ang babaeng ito at pakiramdam niya ay nakatadhana silang dalawa na magkasama. Hindi sila magkapatid, ngunit kasing lapit sila ng magkapatid. Si Cheryl at Yasi, sa kabilang banda, ay malapit din, ngunit hindi kasing lapit ni Trixie. Ito ay isang mahiwagang kapalaran sa pagitan ng dalawang tao, at si Zyrene mismo ay hindi talaga maipaliwanag ito. Gayunpaman, ang oras ni Zia sa Charlton Villa ay limitado, at ang kanyang schedule ay puno ng kanyang management company, kaya ang kalahating araw na ito ay pahinga lang. Nagulat si Zyrene, malamig pa rin si Terrence. Tumango ito sa kanya at bumalik sa kanyang silid, naiwan siya, sina Cheryl, at Yasi sa sala. Logically speaking, malaki ang naitulong niya sa kanya, at nakipagsapalaran siya na ipahayag ang kanyang paninindigan sa press conference ngayon. Dapat mas maging masigasig siya sa kanya, di ba? Ngunit sa pag-iisip sa karaniwang pagganap ni Terrence, alam ni Zyrene na ang lalaking ito ay palaging ganito, hindi man lang niya ito inisip bilang isang bituin. Sa kanyang mga mata, siya ay isang magandang babae, at hindi siya nagkulang sa magagandang babae.
Sa isiping iyon, medyo nalungkot si Zyrene, nakakainis talaga ang lalaking ito. Naglaro si Zyrene sa bahay ni Cheryl ng isang gabi, at kinaumagahan, sinundo siya ng kotse ng kanyang manager, at si Terence at ang iba pa ay nasa kanilang paglalakbay patungong Stonegate City. Napunan na nila ang kanilang mga unang pagpipilian, at pinili ng tatlo ang Eastern City Engineering University. Pinili ni Cheryl at Yasi ang economics, dahil gusto talaga ni Cheryl na matuto ng negosyo para matulungan niya ang kanyang ama. O Terence. Si Yasi, sa kabilang banda, ay walang gaanong ideya. Susunod na lang siya kung ano man ang natutunan ni Cheryl. Si Terence, sa kabilang banda, ay nag-apply para sa isang hindi gaanong sikat na major medicine, isang botanical major sa biology department. Ang major na ito ay lahat ay may kaugnayan sa mga panggamot na materyales, na hindi gaanong popular sa mga hindi sikat na propesyon. Ang mga talagang nag-aral ng mga halaman ay hindi mag-a-apply para sa ganitong uri ng specialized medicine major. Ang mga gustong mag-aral ng medisina ay mag-a-apply para sa isang dalubhasang medikal na universidad. Ngunit may dahilan para sa pagkakaroon ng isang pangunahing tulad nito sa isang paaralan ng science at engineering. Nag-apply si Terence na may parehong interes tulad ng kanyang sarili, at ang ideya na makasama ang Miss at Yasi ng sabay. Wala siyang pakialam kung ano ang matututuhan niya. 1876. Gusto sana siyang paalisin ni Pablo, ngunit kinuha niya ang kumpanya at maraming bagay ang kailangan niyang harapin. Madyay gising siya ng maaga araw-araw at ayaw niyang may mangyaring masama sa kumpanyang kaka-takeover niya. Bukod dito, naghapunan sina Pablo at Uncle Fredo kasama sina Cheryl, Yasi, at Terence bago sila umalis, kaya hindi na kailangan ng formal na paalam. Pero bago siya umalis, tinanong niya si Fatty Boy tungkol sa orphanage. Alam niyang napakahusay ng ampunan. Bagamat may mga dormitoryo lamang at walang ibang pasilidad, at least may matitirhan ang mga ulila. Nagpahiwatig si Terence kay Gilier na maaari niyang bigyan ang orphanage ng ilang pondo, at pumayag si Gilier. Sa kasalukuyang pag-unlad ng kumpanyang medikal ni Miracle Dr. Larkin, imposibleng maitayo ang orphanage ng sabay-sabay, ngunit posible itong itayo ng isa-isa. 8 ng Oktubre, umaga. Terence ang naghatid kina Cheryl at Yasi sa bahay ni Lola Sullivan sa Grand Cherokee. Sinabi na niya kay Lola Sullivan ilang araw na ang nakalipas na dadalhin niya siya ngayon sa lungsod ng Stonegate, at dito na rin naayos ang lahat. Naghihintay na si Lola Sullivan sa bakuran nang dumating si Terence. Granny Sullivan, wala ka bang bagahe? Napatingin si Terence sa Lola Sullivan na walang laman ang kamay. Hehe, mag-isa lang ako at walang yaman. Hindi nararapat na ilagay ko itong mga lumang gamit sa bago mong tirahan, bibili ako ng bago. Nakangiting sabi ni Lola Sullivan. Paano kita papayagan na bumili ng kahit ano doon? Magaling, maglakbay tayo ng magaan, ngumiti si Terence. Sinabi na ni Cheryl kay Pablo ang tungkol kay Lola Sullivan. Bagamat si Pablo ay walang oras na makita si Lola Sullivan, narinig niya mula kay Cheryl na siya ay isang mabuting tao at tinanggap pa sila sa mahirap na oras. Natural, hindi siya tumutol sa pagsama ni Lola Sullivan sa Stonegate City. Kaya niyang alagaan ang mga ito sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ang 10 ng Oktubre ay ang unang ng paaralan para sa mga freshmen ng East Ocean Industry University. Tradisyon na para sa mga freshmen ng East Ocean Technology University na magsimulang mag-aral noong Oktubre, na naging dahilan upang ang mga mag-aaral na nag-apply sa universidad ay lubos na na-refresh. Maaari silang magkaroon ng mas mahabang bakasyon pagkatapos ng tense na 3 taon ng high school. Siyempre, ang panuntunang ito ay inilapat lamang sa mga bagong mag-aaral. Ang mga matatandang mag-aaral ay nagsimula pa rin sa paaralan noong 1 ng Setyembre. Nagmaneho silang 4 patungong East Ocean City noong 8 ng Oktubre. Dumating sila 2 araw na mas maaga upang sila ay makapag-ayos. Nandito ang mga kakilala ng kanyang amo, ngunit ayaw ni Terence na problemayan sila maliban kung ito ay isang bagay na mahalaga. Ang pagbili ng bahay ay hindi mahalaga, kaya hindi niya nais na mahirapan sila.
Ang East Ocean Industry University ay matatagpuan sa University Town ng East Ocean City. Mayroong higit sa 10 unibersidad sa bayan, at lahat sila ay napakalapit sa isa't isa. Dinala ni Terence ang grupo sa paligid ng East Ocean Industry University upang madama ang kapaligiran ng paaralan. Dahil sa pinag-isang pagpaplano ilang taon na ang nakalilipas, ang lahat ng mga unibersidad sa lungsod ng Stonegate ay inilipat ng sama-sama, kaya ang campus ay bagong itinayo. Sa unang tingin, mayroon itong modernong kapaligiran, at maging si Lola Sullivan ay may masiglang kaisipan. Sa katunayan, maingat na nagayos si Lola Sullivan at nagpalit ng bagong set ng mga damit. Hindi siya mukhang matanda, at ang edad ni Lola Sullivan ay wala pang 50. Kaya lang, buong araw siyang nag-aalis ng basura, nakalantad sa hangin at araw, na lalong nagpatanda sa kanya. Siyempre, kumpara sa isang elite na paaralan tulad ng Dalisay High School, ang gusali dito ay medyo mas masahol pa. Pagkatapos ng lahat, ang mataas na paaralan ng Dalisay ay isang pribadong elite na paaralan. Ang mga dekorasyon at iba pang bagay ay hindi maihahambing sa mga ordinaryong paaralan. Gayunpaman, ang laki ng lugar na ito ay mas malaki kaysa sa unang paaralan. Mayroong maraming magagandang matataas na gusali sa lahat ng dako, at ang lugar ay mas malaki rin kaysa sa unang paaralan. Ang isang ordinaryong maliit na larangan ng palakasan ay kasing laki ng buong larangan ng palakasan ng unang paaralan. Hindi masama ang kapaligiran. Bumili tayo ng malapit na bahay. Hindi ito masyadong malayo sa paaralan, hindi tayo mahuhuli, sabi ni Terence. Ikaw na ang magdesisyon. Walang pakialam na sabi ng batang Miss. Hindi alam, si Terence ay naging gulugad ng pamilya, at ang Miss ay hindi na magbibigay ng kanyang sariling mga mungkahi. Inihinto ni Terence ang sasakyan sa harap ng isang ahensya ng real estate at bumaba kasama sina Cheryl at Yasi, na iwan si Lola Sullivan sa kotse. As far as she was concerned, she could not give any suggestions anyway, so she might as well stay here. Nalaman ni Terence na medyo maganda ang negosyo pagkatapos pumasok sa ahensya. Umaga pa lang, 4 na estudyante na ang umuupa ng pwesto, 2 lalaki at 2 babae. Tila sila ay isang mag-asawa, ang isa ay medyo mas matanda, malamang na mga mag-aaral na nagtapos. Pinirmahan nila ang kasunduan, nagbayad, at umalis. Ang iba pang mag-asawa, sa kabilang banda, ay mga kasing edad ni Terence at ng iba pa, at kung ihahambing sa kanilang mga ugali, malamang na sila ay mga bagong estudyante. Tinutulungan sila ng ahente na maghanap ng bahay. Ito ay isang batang babae na may mahabang buhok at pinong light makeup. Siya ay may itim na kilay at malalaking mata, at siya ay napakaselan at masigla. Medyo nahihiya ang batang lalaki sa tabi niya. Sa itsura niya, medyo immature ang itsura niya, na para bang mas bata siya sa dalaga. Tila hinayaan niya ang dalaga na magdesisyon kung saan-saan. Pumwesto siya sa gilid, kagat-kagat ang labi at walang sinasabi, parang nanghihina. Actually, para sa mga freshmen na katulad mo, ito ang pinaka-cost-effective na umupa ng 1-bedroom apartment. Mura at kumpleto ang mga pasilidad. Huwag mong maliitin ang bahay dahil lang sa halos 20 square meters lang, may kusina at banyo. Ito ang pinakasikat na apartment sa mga freshmen. Napakamura din ng renta, $700 to $800 lang kada buwan. Sabi ng ahente. Paano tayo mananatili sa isang silid? Gusto ko ng 2 silid tulugan na apartment. Umiling ang babae at pinutol ang ahente. Hindi ba kayo mag-asawa? Anong masama sa pagsasama-sama? Hindi ba kayo? Tumingin ang ahente sa batang mag-asawa na may kakaibang tingin at tumigil sa kalagitnaan ng pangungusap. Sinong nagsabing mag-asawa tayo? Hindi alam ng dalaga kung matatawa ba siya o maiiyak. Pinsan ko siya. Kahit magkamag-anak kami, matanda na siya. Hindi siya pwedeng magstay lang sa iisang kwarto. How inconvenient is that? Nakikita ko. Saglit na natigilan ang ahente, saka umiling ng paumanhin. Siya ang first mover, at ang mga lalaki at babae na nangungupahan dito ay karaniwang mag-asawang estudyante. Bihira lang makakita ng magkapatid na ganito.
Naiintindihan na ngayon ni Terence, no wonder naramdaman niya iyon. Kaya talagang magkapatid ang dalawang ito, walang masama sa pag-aalaga sa kanila ni ate. Sa oras na ito, isa pang ahente ang lumapit sa kanya. 1877. Nagtataka rin siyang tumingin sa tatlo ni Terence. Isang lalaki at dalawang babae. Ano ang naging relasyon nila? Bakit sila pumunta ngayon para umupa ng bahay na may kakaibang kombinasyon? Sa nakaraang halimbawa, hindi siya nang ahas na irekomenda ito ng basta-basta sa pagkakataong ito. Sa halip, direktang nagtanong siya, mga mag-aaral, anong uri ng bahay ang gusto mong popahan? Gusto naming bumili ng bahay. Sabi ni Terence. Ang mga salita ni Terence ay nakakuha ng atensyon ng babae at lalaki. Tumingin ang babae kay Terence na may pagtataka at pinanibik sa kanyang mga mata, ngunit mabilis niyang itinago ito at tumalikod upang pag-usapan ang problema sa pag-upa sa ahente. Hindi mapapansin ng isang normal na tao ang kakaibang tingin sa mga mata ng dalaga, ngunit napakatalim ng sentido ni Terence kaya hindi niya ito napansin. Ang ipinagtataka niya ay hindi niya kilala ang babaeng ito. Ano ang sinusubukan niyang gawin? Bumili ka ng bahay. Natigilan din ang ahente. Bagamat maraming tao ang pumunta rito para bumili ng bahay, karamihan sa kanila ay mga guro o kawani ng paaralan, o mga magulang na sama-sama sa mga mag-aaral sa pag-aaral. May malapit bang villa? Dahil nakatira si Terence kasama sina Cheryl at Yasi, mas mabuting tumira si Terence sa isang hiwalay na bahay kasama sina Cheryl at Yasi, kung sakaling malaman ng iba na siya ay naninirahan sa isang lalaki. Villa. Bahagyang natigilan ang ahente, ngunit nang makita niya ang Grand Cherokee na nakaparada sa pintuan, naisip niya na ang tatlong ito ay dapat na mga bata mula sa mayayamang pamilya. Marahil ang isa sa lalaki at dalawang babae ay kasintahan ng lalaki, at ang isa pang babae ay isa sa kanilang mga kapatid na babae. May ibinebenta ba dito? Mas mabuti kung ito ay pinalamutian ng maayos at maaaring gamitin bilang isang tirahan. Sabi ni Terence. Oo. Napabuntong hininga ang ahente sa mga batang ito na gumastos ng kanilang mga magulang ng pera, ngunit ang pag-iisip ng high commission na makukuha nila sa pagbebenta ng isang villa ay naging dahilan upang magdroga ang ahente. Binuksan niya ang kanyang laptop at ipinasok ang pamantayan sa paghahanap, ipinakita kay Terence at sa iba pa ang lahat ng kalapit na villa na tumutugma sa mga kondisyon. Nandito silang lahat. May 3 villa na ibinebenta sa lugar na ito. Marami pa sa mga lugar na mas malayo. Mayroong higit sa 10 villa na ibinebenta sa lugar na ito. Paano ang mga na-renovate? Tumango si Terence. Hindi niya alam kung ano ang iisipin niya kapag nalaman niyang pinaghihinalaan siya ng ahente sa paggastos ng kanyang mga magulang ng pera. Ito lang ang pera na kinuha niya kay Janoyan. Oo, pareho sila. Simple lang ang isa at fully furnished ang isa. Pareho silang nasa malapit na Zhoushan District. Pareho ang layout at sukat, pero iba ang presyo. Mas mahal ang fully furnished, sabi ng lalaki. Sabi ng ahente. Janwan or Jerwin? Cheryl sis, kunin natin to. Masyadong maluho yan, hindi bagay sa atin. Itinuro ni Yasi ang simpleng villa sa screen, ang ganda lang nito, parang yung tinitirhan namin sa Starfield. Okay, Terence, ano sa tingin mo? Tumango si Cheryl habang lumingon kay Terence. Tapos ang isang ito. Casual na tumango si Terence, magkano? Narinig ng ahente si Yasi na tinawag si Cheryl na sis at agad niyang naunawaan na ang babaeng ito ay dapat ay nakababatang kapatid na babae ng lalaki, at ang Cheryl sis na ito ay dapat na girlfriend ng lalaki. Ipinagmamalaki niya ang kanyang tagumpay nang marinig niyang nagtanong si Terence kung magkano iyon. Karaniwan, tinitingnan ito ng mabuti ng mga mamimili bago tingnan ang presyo, ngunit ilang sulyap lang si Terence at nagtanong tungkol sa presyo. 9.5 million ang presyo ng villa, pero ang sabi ng may-ari ay negotiable ito. Sinabi sa kanya ng ahente ang pinakahuling linya. Oh,
Gumawa si Terence ng magaspang na pagtatansya ng presyo. Itinuring itong mura sa isang provincial city tulad ng Stonegate City, ngunit ang universidad ay nasa isang liblib na lugar, kaya normal lang na mas mababa ang presyo. Tawagan ng may-ari at tanungin siya. Kung ito ay 9 milyon, magbabayad kami ngayon. Ah, okay. Kumurap-kurap ang ahente, hindi inaasahan na ganito kaprangka si Terence. 9.5 milyon ay isang makatwirang presyo. Sa mata ng intermediary staff, hindi naging problema ang pagkuha nito sa halagang 9 milyon. Talagang isinara niya ang napakalaking deal sa negosyo sa isang pagkakataon. Gaya ng inaasahan, sumang-ayon ang may-ari pagkatapos ng sandaling katahimikan. Binabayaran ni Terence ang bahay gamit ang cash, kaya masaya ang may-ari na makalaya. Sige, nakipag-appointment na ako sa may-ari ng bahay. Maaari na tayong pumunta at tingnan ang bahay ngayon. Tumango ang ahente at sinabi. Sige, ikaw na muna, ako na ang magdadrive. Tumango si Terence. Si Terence at ang iba ay lumabas ng pinto, ngunit ibinaba ng batang babae ang kanyang mouse at tumigil sa pagpili. Bumaling siya sa ahente, ayoko nang umupa ng kwarto. Ah, hindi ka nangungupahan. Bahagyang natigilan ang ahente. Hindi niya alam kung paano niya na-offend ang customer na ito, pero dahil ayaw niyang umupa, hindi niya ito mapipilit, di ba? Hindi kaya natuwa sila nang sabihin niyang mag-asawa sila. Oo, nagbago ang isip ko. Bumibili din tayo ng bahay. Sabi ng magandang babae. Ha! Bumili. Nanlaki ang mga mata ng ahente. Napatingin siya sa magandang dalaga na tila hindi nagbibiro at tuluyang nakumpirma na hindi siya nagkamali ng narinig. Nakaramdam siya ng kakaiba sa kanyang puso. Talagang may mga kakaibang bagay na nangyayari araw-araw, ngunit mas marami ngayon. Nakabili ng bahay ang 3 tao noon, at ang magkapatid na ito ay gustong bumili rin ng bahay. Lahat kaya ng mayamang estudyante ay nagtipon-tipon. Gayunpaman, sa pagtingin sa mga kapatid na babae, sila ay nakasuot ng simple. Bagamat napakabata ang pananamit ng mga magagandang babae, tiyak na hindi masyadong mahal ang mga damit na suot nila. Bilang staff ng real estate agency, masasabi niya sa isang sulyap. Gayunpaman, kung ang 3 tao na bumili ng bahay noon ay hindi nagmaneho dito, sino ang makakaalam na sila ay mayaman? Dahil hindi sila nakasuot ng masyadong maluho, lahat sila ay napaka-ordinaryo at casual na damit, at talagang kayang-kaya nilang bumili ng villa. Oo. May isa pang villa na pinalamutian ng marangyang malapit sa tinitingnan nila. Tanong ng magandang dalaga. Oo. Ang ahente ay walang malay na tumango. Ako na ang kukuha, sabi ng magandang babae. Ah! Dilat ang mga mata ng ahente habang hindi makapaniwalang nakatingin sa magandang dalaga sa kanyang harapan. Ang lakas ng loob niyang sumigaw, nabaliw na siya. Siya ay isang batang babae lamang na gustong umupa ng isang bahay, at ngayon ay bigla na lamang niyang gustong bumili ng villa. Totoo ba ito? Nagbibiro pa siya. Sir, ano po? Gusto ko pong bumili ng villa, ano po masama doon? Tanong ng magandang dalaga na bahagyang nakasimangot. Wala. Wala. Ang villa na iyon. 12 milyon. Ito ay isang marangyang palamuti. Maingat na tanong ng ahente. 1878. Segunda manong bahay. Paanong magastos ang renovation? 11 milyon, mahinahong sabi ng magandang babae, magbabayad ako sa pamamagitan ng card ngayon kung maaari. Ah! Magbayad gamit ang card. Hindi ka tumitingin sa bahay. Natigilan ang ahente. Hindi na kailangan tumingin. Ang villa na binili ko ay malapit na malapit sa binili nila noon, di ba? Tanong ng magandang dalaga. Oo. Tumango ang ahente. Okay, kung kaya mo, let's go through the procedures now. Naglabas ng bank card ang magandang babae. Ito ang uri ng Black Diamond card na nangangailangan ng hindi bababa sa 5 milyong yuan na ipon upang mag-apply. Nang makita ang card na ito, nawala ang huling bakas ng pagdududa sa puso ng ahente. Napabuntong hininga siya. Ano ang nangyayari ngayon? Kanina lang, naiingit siya sa kasamahan niya sa pagtitinda ng villa, tapos ngayon nagtitinda siya ng isa pa.
Ito ay masyadong nagkataon, tama ba? Dinala ni Terence si Cheryl sa Villa area ng Zhoushan District. Ang kapaligiran dito ay hindi kasing elegante ng view ng karagatan sa Bay Villa area sa Starfield, ngunit isa pa rin itong high-end na lugar. Hindi lahat ng mga gusali ay mga villa, ngunit ang iba pang mga gusali ay pawang mga bungalow. Ito ay napakakaiba. Ang Student Business District, gaya ng iminungkahing pangalan, ay isang distrito kung saan nakatira ang mga negosyante malapit sa bayan ng universidad. Isa rin itong distrito na ibinebenta sa mga mayayaman na ito. Ibang-iba ito sa distrito kung saan inuupahan ng mga estudyante ang kanilang mga bahay. Mataas ang mga bayarin sa ari-arian dito, ngunit maayos pa rin ang distrito. Maraming parking lot, malinis ang mga kalsada, at tahimik at maganda ang lugar ng villa. Kaya naman, isang tingin lang ang kailangan nina Cheryl at Yasi para masiyahan sa kapaligiran. Hindi na nagsalita pa si Terence at pumirma ng kontrata sa may-ari, binayaran ang room fee gamit ang kanyang card at dumaan sa mga proseso ng paglilipat. Dahil doon, naging pag-aari ni Terence ang villa. Sa hapon, hinatid ni Terence sina Cheryl at Yasi sa supermarket para bumili ng ilang pang-araw-araw na pangangailangan. Nagsimula silang apat na linisin ng maigi ang villa pagkabalik. Matagal nang walang laman ang villa, at puno ito ng alikabok. Gayunpaman, ang villa ay masyadong malaki. Hindi tumigil ang apat sa paglilinis ng villa sa buong maghapon. Ang ikatlong araw ay ang araw na tinanggap ang mga bagong estudyante ng East Ocean Industry University. Hinatid ni Terence ang mga babae sa East Ocean Industry University sa madaling araw. Ito ay isang pampublikong universidad, at ang mga estudyante ay mayaman at mahirap, kaya ang pagmamaneho sa paaralan ay hindi isang bihirang bagay. Hindi mura ang Grand Cherokee ni Terence, ngunit hindi ito gaanong kapansin-pansin tulad ng Mercedes, BMW, o Ferrari. Matapos ay parada sa pampublikong paradahan ng paaralan, dinala ng tatlo ang kanilang mga acceptance letter at mga kaugnay na dokumento ng pagkakakilanlan sa bagong student registration counter. Maraming mga magulang ng mga bagong estudyante sa parking lot, at ang ilan sa kanila ay buong pagmamalaki na ikinukumpara ang mga resulta ng kanilang mga anak sa isa't isa sa tabi ng kotse ni Terence. Gayunpaman, ito ay pansamantala lamang. Sa kolehiyo, ito ay ganap na naiiba mula sa high school at junior high. Ang mataas na paaralan at junior high school ay batay sa mga resulta. Gayunpaman, sa kolehiyo, bagamat mahalaga din ang mga resulta, ang personal na kakayahan ay umabot din ng malaking bahagi. Ang paghahanap ng trabaho ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng magagandang marka. Ang personal na kakayahan at praktikal na trabaho ay parehong mahalaga, lalo na para sa mga mag-aaral sa ika-4 na taon na nagsimulang maghanap ng trabaho. Nagkaroon sila ng malalim na pag-unawa dito. Sa parehong mga kwalipikasyong pang-akademiko, ang kumpanya sa pag-hire ay hindi bibigyan ng pansin ang iyong mga resulta sa bawat semestre, ngunit higit na pansin ang iyong personal na pagganap sa mga aktwal na panayam. Siyempre, napakalayo nito para sa mga bagong estudyante. Ang mga makapasok sa East Ocean Industry University ay pawang mga henyo ng kani-kanilang mga paaralan. Hindi mababa ang marka ng pagpasok, kaya isang ipinagmamalaking bagay ang makapasok sa universidad na ito. Sa hindi kalayuan, nagkaroon ng bagong Student Registration Information Office na itinayo ng Student Union, na gumagabay sa mga bagong estudyante ng bawat major na magrehistro sa kani-kanilang departamento. Sina Terence, Cheryl, at Yasi ay nasa iba't ibang major, kaya nagpasya siyang sumama muna sa kanila bago siya pumunta sa medicine major. Gayunpaman, nang tanungin nina Cheryl at Yasi kung saan sila maaaring magparehistro para sa Departamento ng Ekonomiya, dalawang batang lalaki ang lumapit at nagtanong na may mabait na mukha, dalawang bagong estudyante, pupunta ka ba sa Departamento ng Ekonomiya? Dadalhin ka ba namin doon? Palaging may ilang pangalawa at pangatlong taong lalaki na naghihintay sa information counter bawat taon. Pagkatapos ng lahat, ang ratio ng mga lalaki sa babae sa science at engineering ay hindi balanse, at mas kaunti pa ang magagandang babae. Kaya nang makita ng mga lalaki sina Cheryl at Yasi, nagliwanag ang kanilang mga mata.
Ngunit ngayon, ang dalawang taong lumitaw ay parehong mula sa Departamento ng Palakasan. Ang isa ay tinawag na Benjo Lee, ang presidente ng boxing club. Ang isa pa ay si Norton Parker. Bagamat hindi siya mula sa anumang club, mayroon siyang isang misteryosong background at napakahusay. Maging ang mga presidente ng Wushu Club at Taekwondo Club ay kailangang magbigay ng mukha sa kanya. Benjo Lee lang ang makakalaban niya. Gayunpaman, hindi raw ito dahil sa Benjo ni Lee, kundi dahil ang kanyang background ay katulad ni Norton. Siyempre, sa mga tuntunin ng individual na lakas, ang dalawang ito ay napakalakas din. Sa makatuwid, ang mga batang babae na unang nakakuha ng kanilang mata, ang iba ay maaari lamang sumuko ng malungkot. Kahit na ang dalawang ito ay nataman sa hindi mabilang na mga batang babae, walang naglakas loob na magsabi ng anuman. Buong alerto ang mga mata ni Cheryl habang nakatingin siya kay Benjo at Norton. Hindi, mahahanap natin. Sabi ni Cheryl. Haha, ang laki ng school na ito. Normal lang na maligaw ang mga bagong estudyante. Hayaan mo kaming ihatid ka. Si Benjo at Norton ay may lihim na pagkakaunawaan. Mayroong dalawang magagandang babae pa rin, kaya isa para sa bawat isa ay tama lamang at hindi nila ito pinag-awayan. Alam ko, gusto mo kaming patulan. Nakita ni Yasi ang tingin sa kanilang mga mata at agad na nahulaan ang kanilang mga iniisip. Sumigaw siya, Shield bro, may isang tao dito na sinusubukang tamaan kami ni Cheryl sis. Kakatanggap lang ni Terence ng mapa ng pagpaparehistro para sa major medicine nang makita niya ang dalawang batang lalaki na humaharang sa daan ni na Cheryl at Yasi. Kumunat ang noo niya, nilinaw ng boses ni Yasi ang iniisip ng dalawa. Narinig niya na may imbalance sa pagitan ng mga lalaki at babae sa science and engineering, pero hindi naman kailangang mag-alala itong dalawa, di ba? Tuwang-tuwang sabi ni Yasi nang makita niya si Terence na naglalakad. May mga taong sasamahan kami, hindi ka namin kailangan. Napasimangot sina Benjo at Norton, hindi nila akalain na ang dalawang babaeng ito ay nakuha na, ngunit hindi sila papayag na sumuko kay Terence ng mag-isa. Sino sa dalawa ang girlfriend mo? Tanong ni Norton, ayaw sumuko. Kahit na siya ay isang dominanteng tao, hindi niya magagawa ang ganoong bagay sa publiko. Gayunpaman, hindi mahalaga kung ginawa niya ito sa kanyang likuran. At least kailangan niyang magmukhang okay sa ngayon. Kaya, kung kinuha ni Terence ang isa, may natitira pa. Kung sino ang makakapagpababa nito, nasa kanya at ni Benjo ang kakayahan. 1879. Tumingin si Terence sa lalaki at kumunat ang noo. Kailan pa nagkaroon ng napakaraming masters? Tulad ng inaasahan sa isang malaking lungsod, tumatakbo sa isang gininto ang master ng klase sa paaralan. Siyempre, ayaw ni Terence na magdulot ng anumang gulo sa kanyang unang araw ng paaralan. Tumingin siya sa dalawa at hindi umimik habang umalis kasama ang mga babae. Sabi ko, Kuya, sino sa inyo ang girlfriend mo? Hindi mo iniisip na protektahan ang dalawa, hindi ba? Nakita ni Benjo na hindi nagsasalita si Terence at humarang sa kanyang daan. Tama. Tumango si Terence, kinumpirma ang mga salita ni Libya Oohan. Anak, bago ka ba dito? Isang tao ang gustong mag-okupa ng dalawang mapagkukunan. Bilisan mo, sinong girlfriend mo? Hindi kita mahihirapan kung aalisin mo siya, kung hindi. Bakas ng puot ang sumilay sa mga mata ni Benjo. Hindi niya ito magagawa sa mga normal na bagong estudyante, ngunit masyadong maganda sina Cheryl at Yasi. Nagkaroon sila ng potensyal na maging mga bagong dilag sa paaralan. Paano sila pinakawalan ng Benjo? Ito ay 100 beses na mas mahusay kaysa sa mga ordinaryong babae. Wala sa kanila. Tiningnan siya ni Terence ng mahina, bodyguard ako. Ano? Natigilan si Benjo. Bodyguard. Ano ang ibig sabihin noon? Nagdala pa itong dalawang bodyguard sa school. Si Norton ay natigilan din, hindi alam kung ano ang sasabihin. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng ganoong sitwasyon. Si Terence naman ay umalis na kasama sina Cheryl at Yasi, naiwan silang dalawa. Siguradong nagsisinungaling ang batang ito. Nakita ko siyang naglabas ng admission notice kanina lang.
Siguradong bagong dating siya na pumunta rito para magsumbong. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay nag-react si Benjo at napagtanto na may mali. Ayos lang. Malapit na ang dalawang babaeng ito sa listahan ng campus beauties. Madaling malaman ang tungkol sa batang iyon. Pagdating ng panahon, ilalabas ko sila at tuturuan ko siya ng leksyon. Ipapaalam ko sa kanya kung anong klaseng lakas ang mayroon siya para maging bodyguard. Ngumisi si Norton. Gayunpaman, habang nakatayo silang dalawa sa gitna ng kalsada at nag-uusap, bigla silang nakarinig ng mabilis na busina ng sasakyan. Natigilan sina Benjo at Norton. Sa paaralan, maliban sa mga guro at pinuno, sinong estudyante ang maglalakas loob na bumusina sa harap nila? Gayunpaman, nang lumingon siya, nalaman niyang ito ay isang Ferrari convertible sports car. Ang driver ay isang kalbo na binata, at sa tabi niya ay isang binata na dilaw ang buhok. Sa likurang upuan ay may isang binata na kulay lila ang buhok. Anong tinitingin-tingin mo? Naghahanap ka ba ng kamatayan? Tumayo ka sa gitna ng kalsada. Ang dilaw na buhok ay tumingin kay Benjo at Norton at sumigaw. Naasar sina Benjo at Norton, sila ay nagmalabis, ngunit hindi sila nang ahas na gumawa ng anuman kay Terence sa publiko. Kung tutuusin, walang ginawa si Terence sa kanila, at medyo hindi makatwiran kung saktan nila siya. Ngunit para sa ganitong uri ng pampublikong provokasyon, natural na hindi sanay ang Benjo at Norton. Handa na silang maglabas ng galit sa tatlong bagong estudyante na nagmaneho ng Ferrari. Bagamat ang tatlong baguhan ay nakasuot ng parang mga gangster, isang kalbo at dalawa na may tinina na buhok, sila ay isang piraso ng cake para sa Benjo at Norton. Ang Benjo ay isang golden class late face peak, samantalang ang Norton ay isang mystic early face peak. Masasabing walang takot sila habang naglalakad. Young Master, mukhang martial artist din ang 2 taong ito. Tumingin ang dilaw na buhok sa paraan ng paglalakad ni na Benjo at Norton at nakasimangot. Pumunta ka at harapin silang dalawa. Damn it, may nakilala tayong 2 tanga sa daan sa unang araw ng paaralan. Young Master, ikaw ay natural na ang iyong pamilya ay ikaw Pancho. Naging freshman din siya sa East Ocean Industry University. Siyempre, hindi siya nakapasok sa pamamagitan ng formal na pagsusulit, ngunit isang self-funded student. Oo. Sinimulan ng lalaking may dilaw na buhok ang kanyang practitioner's arts pagkababa niya sa kotse, na ipinakita ang kanyang mystic early face strength. Nagbago ang mga mukha ni na Benjo at Norton, hindi nila akalain na ang mukhang gangster na ito na dilaw ang buhok ay isang mystic early face. Gayunpaman, hindi natakot si Norton. Siya ay isang pisikal na master sa tuktok ng maagang yugto ng klase ng mystic. Bagamat ang mga espiritual na Panginoon ay palaging medyo mas malakas kaysa sa pisikal na mga masters ng parehong antas, ang taong may dilaw na buhok ay isang antas na mas mababa sa kanya. Mayroon din siyang assistant ni Benjo, kaya napakataas pa rin ang tsansa niyang manalo. Hey! Hindi ko akalain na ito ay magiging mystic early face. Walang pakialam na iwinagayway ni Norton ang kanyang kamay, lumalakas ang kanyang chi habang inihayag ang kanyang mystic early face peak physical strength. Nagulat din ang dilaw na buhok, hindi niya akalain na ang pagre-report kay Young Master ay makukuha mo siyang mystic class master. Bahagyang nagbago din ang ekspresyon ng kanang kamay na Pancho. Tiningnan niya ang purple na buhok na nasa likod ng karwahe, at sinabing, bumaba ka at magtanong tungkol sa background ng kabilang partido. Imposible para sa isang mystic na maging isang master na walang background, lalo na ang isang batang ito. Kung ito ay isang dalubhasa sa kanyang 40 o 50, tama si Pancho ay walang pakialam. Sa karamihan, siya ay magiging isang mahilig kumain o isang branch disciple ng isang partikular na pamilya. Hindi siya magiging core disciple, kaya hindi mahalaga kung nasaktan niya siya. Gayunpaman, dahil ang taong nasa harap niya ay isang estudyante sa kolehiyo at may ganoong lakas, natakot siya na siya ay isang pangunahing disipulo ng isang tiyak na pamilya. Tumango ang purple na buhok. Pagbaba niya ng sasakyan, sinimulan niya ang kanyang practitioner's arts, na ipinakita ang kanyang lakas bilang isang mystic mid-face. Naging seryoso at pangit ang mga ekspresyon ni na Norton at Benjo.
Kung ito ay ang dilaw na buhok mismo, maaaring magkaroon sila ng pagkakataong manalo, ngunit ngayon ay mayroong isang mystic mid-face na purple-haired guy. Kahit na ang dalawang Norton ay hindi siya kayang talunin, lalo pa si Benjo na golden class late face pick lang. Young Master, hiniling mo sa akin na tanungin ko kayong dalawa, saang pamilya kayo galing? Huwag hayaang tanggayin ng baha ang templo ng Dragon King. Walang pakialam na sabi ng lalaking may purple na buhok. Karaniwan, ayaw nilang magsanib puwersa para turuan ng leksyon ang dalawang ito, ngunit ngayon, ang lahat ng alitan ay nakatuon kay Terence. Ang ika-13 sa kanan ay sinunog hanggang sa mamatay ni Terence, at ang balitang ito ay nagulat sa buong bahay. Matandang lalaki nagulat ka at nagalit. Gusto niyang maghiganti, ngunit iniisip kung paano namatay si Zhao Guangye, na isang Earth-class late face lamang, sa wala, hindi siya nang ahas na hawakan si Terence. Ang tagapagsalita sa sekular na mundo, ang bahay na si Kang, ay dumanas din ng napakalaking dagok. Ang gamot sa paglikha ng ginto ay hindi naligtas, at marami sa mga gamot nito ang nasamsam. Nahaharap sila sa pagkabangkarote anumang oras, na naging imposible para sa iyong pamilya na ilihis ang kanilang atensyon upang harapin ang ibang mga kaaway. Sa makatuwid, sa oras na ito, bilang isang pangunahing disipulo ng iyong pamilya, natural na sinubukan mong Pancho na huwag magdulot ng gulo hanggat maaari. Kung hindi, sa ugali ni Pancho, paano pa niya mapapahiya ang dalawang nasa harapan niya? Young Master Yu. Baka Young Master ka ng Hidden Yu family. Tumigil si Norton, naalala ang isa sa mga nakatagong bahay na kapantay ng bahay ni York. Ang Hidden House lang ang magkakaroon ka ng dalawang Mystic Class Masters bilang bodyguards, tama ba? Tama, ito ang pangalawang Young Master ng inyong pamilya, ikaw Pancho. Tumango ang lalaking may purple hair at naging seryoso ang ekspresyon nito. Wala na siyang yabang kanina habang kinuyam niya ang kanyang mga kamao at sinabing 1880. Dahil sa purple hair na nakikinig sa mga salita ng Birdblade, alam niyang isa siyang may alam tungkol sa Hidden House. Kung siya ay isang ordinaryong tao, hindi niya malalaman at agad na naisip ang Hidden House mo. Tagong bahay Parker ako si Norton. Norton kinuyam din ang kanyang mga kamao. Siya ang Young Master ng Hidden House Parker, ngunit dahil hindi siya sapat na talento, hindi man lang siya pinayagan ng bahay na sumali sa pagsusulit. Ipinadala nila ang kanyang dalawang kapatid na sina Nanding at Nardo. Gayunpaman, ang kanyang dalawang nakababatang kapatid na lalaki ay may talento sa paglilinang at walang interes sa pamamahala ng negosyo ng pamilya Parker. Ang posisyon ng magiging pinuno ng pamilya Parker ay tiyak na mahuhulog kay Norton, kaya siya ngayon ay nag-aaral ng management sa Stonegate Engineering University. Logically speaking, siya ang Young Master ng Parker family, ang future head ng Parker family. Sa harap mo Pancho, ang pangalawang Young Master ng iyong pamilya, hindi niya kailangang tawagan ang kanyang sarili bilang mababa. Maaari pa nga siyang kumilos ng medyo mayabang. Gayunpaman, si Norton ay may sariling mga iniisip. Pagkatapos niyang pumalit bilang pinuno ng pamilya Parker, ang kanyang mga koneksyon ang magiging pinakamahalaga. Si House Parker ay isang tagong bahay, ngunit hindi sila malakas. Kung ikukumpara sa House Youngs at House York, wala sila. Dagdag pa, ang bahay na Parker ay walang sariling sining ng practitioner. Pareho silang panloob at panlabas, kaya ang kanilang kabuoang lakas ay napakahina. Pero iba ang pamilya mo. Ang pangalawang Young Master ng Yu family ay may dalawang Mystic Class bodyguard. Gaano ito kahanga-hanga? Tungkol naman sa pagbuo ng magandang relasyon sa Young Master ng Yu family, hindi man lang nang ahas si Norton na isipin iyon. Sa makatuwid, tiyak na dahil sa mga kadahilanang ito na tinawag niya ang kanyang sarili bilang ito. Benjo ng mga Firewolves. Naikuyom din ni Benjo ang kanyang mga kamao. Bagamat si Benjo ay isa lamang Golden Class Master, siya ang mata at tenga ng Firewolf Gang sa paligid ng East Ocean University City. Siya ay isang maliit na pinuno, kaya sa Firewolf Gang bilang balat ng tigre, wala siyang anumang intensyon na pasayahin ang dalawang Panginoon ng pamilya mo. Ang Firewolf Gang ay iba sa bahay na si Parker. Hindi na nila kinailangan pang magpabor sa mga nakatagong bahay.
Bahagyang nagbago ang kulay ube na buhok at dilaw na buhok. Hindi nila akalain na galing sa Firewolf Gang ang lalaking nasa harapan nila. Bagamat makapangyarihan ang pamilya mo, wala silang kapangyarihang lumaban sa Firewolf Gang. Siyempre, kung binanggit nila ang Sky Elixir Sect, hindi rin mahina ang pamilya nyo. Nang mabalitaan ni Pancho na ang isa sa kanila ay ang panganay na anak ng Hidden House na si Parker at ang isa ay mula sa apoy na Wolfgang, hindi siya makaupo at nakangiting lumabas ng sasakyan. Kaya si Kuya Lee mula sa Firewolf Gang at ang panganay na anak ng Hidden House Parker, Kuya Parker. Naikuyom din ni Pancho ang kanyang mga kamao at sinabing, matagal ko nang narinig ang lakas ng Firewolf Gang. Si Kuya Lee ay talagang isang lalaking may kapansin-pansing hitsura. Narinig ko ang tungkol sa magkapatid na Parker, at sa wakas ay nakilala ko na rin sila ngayon. Haha, misunderstanding lang yung nangyari dati. Magkapatid tayo. Sa future, magtutulungan tayo. Sa pagtingin sa poster ng tiger na nakapulupot sa kanang kamay, napakasiyahan din ng Birdman Saber. Tila maaari nilang paglaruan ang kanang kamay na nakapulupot na tigre sa hinaharap. May negosyo ang mga Firewolf sa House Youngs at sa Sky Elixir Sect. Pamilya tayong lahat. Kuya, masyado kang magalang. Masayang masaya rin si Benjo sa right coiling ng paggalang ni Tiger at ibinalik ang sulot ng nakakop fists. Dahil nagkita na tayo, gagamutin ka ng kapatid na ito. Mga kuya, humanap ka ng hotel at iinom tayo hanggang sa malasing tayo. Nais ni Norte na bumuo ng mga koneksyon para sa kanya, ngunit tama ang ginawa ni Pancho. Kung gusto niyang magkaroon ng higit na kapangyarihan sa pamilya mo, kailangan niyang magkaroon ng sariling kapangyarihan. Gaya nga ng kasabihan, kapag ang mga Diyos ay lumaban, ang maliit na dyablo ay nagdurusa. Kaya't nang magkaharap ang iilang mga taong ito, ang ibang mga estudyante na nakakaalam tungkol sa Benjo at katanyagan ni Norten ay nanatili sa malayo. Maging ang mga bagong estudyanteng hindi nakakaalam sa kanila ay lumihis din matapos iwasan ng mga matatandang estudyante. Sa makatuwid, walang ibang nakarinig sa sinasabi ng mga taong ito. Sa di kalayuan ay nakita na nilang maglalaban ang mga taong ito, ngunit umalis sila habang nagkukwentuhan at nagtatawanan, dahilan para mataranta ang mga nanunood. Dinala ni Terence sina Cheryl at Yasi sa Economics Department para kumpletuhin ang mga pamamaraan at bayaran ang mga bayarin gamit ang kanyang card. Pagkatapos ay dinala niya sila sa dormitoryo, ngunit pinigilan siya ng matandang babae sa pintuan. Hoy, ang batang iyon dyan. Tumigil ka. Hindi mo ba nakikita ang nakasulat dito? Ikinaway ng matandang babae ang kanyang kamay, pinipigilan si Terence sa pagsulong. Inangat ni Terence ang kanyang ulo at nakakita ng karatula sa pasukan ng dormitoryo ng mga babae. Bawal pumasok ang mga hindi babae. Hindi ito napansin ni Terence noon, ngunit nakita niya sa forum na hindi pinapayagan ng female dormitory na pumasok ang mga lalaki, kaya hindi na siya nagulat. Bukod dito, ang pangungusap na, hindi pinapayagan ang hindi babae, ay mayroon ding kwento sa likod nito. Sinasabing ang dating karatula ay, bawal pumasok ang lalaki, ngunit ngayon ay napalitan na ito ng kasalukuyang karatula. Isang paliwanag ang gustong pumasok ng isang lalaki, ngunit sinabi niya sa matandang babae sa pintuan na hindi siya lalaki, kundi isang transvestite. Ang isa pang teorya ay ang isang batang babae ay nag-iingat ng isang alagang hayop sa kanyang dormitoryo, kaya pinalitan ito ng paaralan ng hindi pinapayagang pumasok ang mga hindi babae, at lahat ng mga nilalang maliban sa mga babae ay hindi pinapayagang pumasok. Gayunpaman, sinabi na may mga batang babae na gustong samantalahin ang sitwasyon sa kanilang mga baby, na alagang hayop. Siyempre, chismis lang iyon, itinuring niya itong biro nang sabihin niya kina Cheryl at Yasi. Pagkatapos ay papaalisin ko kayo dito. Tawagan mo ako kung may kailangan kayo. Sabi ni Terence kay Cheryl. Maaaring makalusot si Terence sa ibang mga channel kung hindi nila siya papasukin, ngunit hindi na iyon kailangan. Sige, bye Shield bro. Kinawayan ni Yasi ang kanyang kamay kay Terence. Tumango si Cheryl at umakyat kasama si Yasi. Pagkatapos paalisan ng dalawa, naglakad si Terence patungo sa klase ng biology.
Ang biology department ay kapareho ng iba pang mga departamento. Sa harap ng pangunahing gusali ng pagtuturo, maraming mga mesa at upuan ang nakaayos. Ang mga pangalan ng iba't ibang mga espesyalisasyon ay nakasulat sa kanila. Ang ilang mga espesyalisasyon ay may mahabang linya, habang ang ilang mga espesyalisasyon ay mayroon lamang 12 o 20 tao. Nang mahanap ni Terence ang kanyang klase ng medisina, nalungkot siya nang makitang wala ni isang bagong estudyante sa mesa. Hindi naman magiging sikat ang major na ito, di ba? Walang magawang umiling si Terence habang nakatingin sa receptionist na nakaupo sa isang upuan na walang magandang gawin. Maaari ko bang tanungin kung ito ang tanggapan ng ulat para sa propesyon ng medikal? Tanong ni Terence. Arg! May nakita na rin ako sa wakas. Tuwang-tuwang tumayo ang bata. Junior, nandito ka ba para magulat sa departamento ng gamot? Hindi nakaimik si Terence. Bakit tuwang-tuwa ang lalaking ito noong nandito siya? Sa wakas ay nakakita siya ng isang tao. Hindi ba tao ang mga tao sa paligid niya? O kaya ang kanyang mga mata ay umabot na sa maalamat na antas ng malalaking mata na tumatagas na espiritu, at hindi siya makakita ng malinaw na lampas sa 3 metro. Bilisan mo at sabihin mo sa akin, totoo ba? Kinakabahang tumingin ang bata kay Terence at malakas na nagtanong. Tama. Ako. Ngunit, hindi man lang natapos si Terence nang inagaw ang abiso sa kanyang kamay. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.